Ako lamang ho tayo doon po sa linya po ng Echagüe Police Station. Maki-update po tayo dito po sa nangyari nga pong pagkakatagpo ng isa pong eto bangkay doon po sa Orcat Alak. Ito yung wala na pong buhay po na katawan ng isang individual dyan po sa may Echagüe, Isabela. Na sa ating line mga kabombo si Police Captain Abner Akada. Magandang tanghali po sa inyo, Deputy. Ito, welcome dito sa ating palatuntunan. Bumati po muna kay sir sa lahat po ng mga listeners and viewers po natin, Deputy. Yes po, magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig ng Bombo Radio, lalo-lalo na po sa mamamayan ng Echagüe, Isabela po. Magandang umaga po. Okay. Well, maraming salamat po, no, Deputy, sa inyo pong oras ngayon dito sa ating palatuntunan. Pero kumusta ho kami, sir? Ito yung binabanggit ko po na meron pong na-recover na wala na pong buhay po na katawan po ng isang individual. Diyan po sa inyo pong nasasakupan. Parang bigyan nyo nga po muna kami, sir, ng impormasyon kaugnay po dito, Deputy. Opo, kahapon po, mga bandang 2:30 ng tanghali, nakareceive po tayo ng tawag galing sa concerned citizen na meron nga daw pong natagpuan na palutang-lutang na bangkay dito po sa Cagayan River, particularly dito po sa Barangay Soyong. At upon receipt of that information po, pumunti yung mga investigador po natin together with the personnel of MDRRM o Echagüe. Nag-proceed po tayo dun sa place na reported at doon nga po na nakita po natin yung bangkay ng isang lalaki na nasa state of decomposition na po. So, eto sir, batay po doon po sa ito yung investigation po ninyo. Ano po yung ang lumalabas po na nangyari po dito? Lalo pat kahapon is ito talaga naman pong hindi pa makilala ito nga hong ito pong individual po na ito, sir. Opo. Kaya nung after na-verify natin na confirm po yung insidente na meron nga po natagpuan na nagkanda po tayo ng flat nag-coordination po tayo dito sa municipal health officer ng Echagüe at to conduct postmortem, request to conduct autopsy para malaman natin cause of death. Dun sa flat alarm po natin, meron po nag-claim na kapatid niya daw po yung ito nga pong biktima natin. Ay kinalalang yung kapatid po, si Joyce Bartolome, at yung biktima po natin ay nakilala bilang si Melchor Bartolome, 43 years old, may asawa, partner, at residente ng sitio ng ID, Barangay Villa Garcia, Madela, Quirino. Kung saan po, ito pong biktima ay na-report na din po sa impilan ng pulisya ng Madela Police Station na biktima ng pagkalunod noong October 19 pa po, 2025. Okay. Medyo matagal na po siyang nalunod. Oo, so talagang matagal-tagal na yung nababanggit yung nga po kanina, Deputy, na nasa state of decomposition na ho talaga yung nga pong bangkay. Yes po, ganoon na nga po. So sa ngayon po, sir, nasaan na ito nga hong ito yung ang labi nito nga individual, sir, from Madela, Quirino? Meron na po ba yung nga pong somehow is coordination po kayo with the family po, sir? Opo, ito po ay kinuha na rin po nila kagabi, mga bandang 7 PM po, kinuha na rin po nila yung kanilang labi ng kanilang minamahal sa buhay. Ito po pala ay nakilala po nila dahil po dun sa ngipin niya po, may bali kasi yung mga ngipin niya sa harap. Yun po yung naging identity nila doon sa biktima po. Okay. So, at ito po ay siguro kasalukuyan na pong nakaburol na po sa kanilang lugar sa Barangay Villa Garcia, Madela, Isabela po. Pero naibahagi po ba sa inyo po, Deputy, kung papaano po na ito talaga naman pong nalunod ito nga hong biktima and eventually is ito naanod po dyan po sa bahagi po ng Echagüe po, sir? Actually, according dun sa kapatid, ito po ay nagtangkang tumawid ng ilog. Medyo may kalakasan daw po nga po yung agos ng ilog that time. Hindi niya na po nakayanan ang lakas ng agos, kaya ito po ay tuluyan na lunod. At yun nga po, nag-try po silang i-rescue pero hindi na po nila natagpuan. Kaya nga po, nung nalaman nila na may natagpuang bangkay dito sa Cagayan River, dito sa part ng Echagüe, agaran po sila na pumunta po dito sa ating himpilan. Well, kumusta naman pala, sir, yung nga pong ito yung ginawang pag-recover ng ating pong mga authorities po, sir, knowing na makikita din po kasi natin doon sa video na medyo mayroon pong pag-apaw dito po sa level po ng tubig po, sir.
Opo, medyo hindi po madali yung pag retrieve po natin sa bangkay. Kasi po ito po yung nasa gitna pa po ng ilog na sumapit lang po doon sa mga bushik doon sa gitna. Medyo nahihirapan din po yung mga taga-rescue po natin na nag-recover doon. Okay. Well, ito, maraming salamat po no, Deputy, sa lahat po ng mga nakikinig o sa ito yung nga pong ito yung oras po ninyo dito ho sa atin pong programa. Ibibigay ko na lamang po itong pagkakataon kung meron po kayong somehow, ito paalala, mensahe po sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood para po maiwasan yung nga pong mga ganitong kalintulad po na pangyayari. Ito nga pong pagkalunod. Lalo pat meron po yung somehow mga pagtaas po ng level po ng tubig dito po sa sa ito yung sa ating pong mga katubigan, dulot po nito nga mga pag-uulan. Deputy, please guide po, sir. Yes po, tandaan niyo po, wala po tayong mahahawakan sa tubig po. Kahit anong pong galing natin lumangoy, wag na po nating tangkaing maligo or tumawid sa mga ilog, lalo na po tumataas po talaga ang level ng ating tubig sa ilog dahil nito nga pong mga tag-ulan. Wag na po na tayong magtangkang pumunta sa mga ilog natin kung sakali po. Okay. With that po, sir, maraming salamat po, Police Captain Abner Acad po, sir, sa inyo pong oras. Muli magandang araw at mag-ingat po kayo lagi, Deputy. Thank you po. Thank you rin po.